Mamahalin kita hanggang kamatayan. Mamahalin kita habang buhay, hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Ibinubuklod ko kayo bilang mag-asawa. Wag! Huwag kayo magpapaputok! Madalas bumili ng sapatos si Rex kay Rika sa pinagtatrabahuhang department store dahil gusto niya ang alindog ng dalaga. Hindi naman mapagkakaila na tila palaban rin ang dalaga sa kapilyuhan ng anak mayaman na si Rex, subalit isang krimen ang naganap sa stepfather ni Rex na siyang may hawak ng kaso naman ay si Police Canor. Ngunit habang kasama ni Rex si Rika na kumain sa labas at masayang sinusulit pa nila ang kanilang pagsasama at ang walang kaalam-alam na si Rex na ang pagkamatay ng kanyang stepfather ay isa ito sa magiging sospek. Samantala sa pag-uwi naman ni Rika sa kanilang bahay naroon nag-aabang ang matagal niya ng manliligaw na si Greg. Tanging tiyahin na lamang ni Rika ang kinalakihan nito dahil matagal na siyang ulila, kaya nagtitiis si Rika na makisama sa bungangera nitong tiyahin. Bagaman hinaharap ni Rika ang manliligaw nitong si Greg ngunit hindi niya talaga ito gusto. Ayos lang naman kay Greg ang turing na iyon ni Rika sa kanya. Ang importante nakikita at nakakausap nito ang dalaga. Nadisminuria ako. Pwede ba magtitigan na lang tayo? Nga pala, siopaw tsaka hopya para sa'yo. Salamat. Inimbitahan naman sa presinto si Rex ni Canor dahil sa ilang mga katanungan tungkol sa pagkamatay ng stepfather nito. Malakas kasi ang kutob ni Canor na baka si Rex daw ang pumatay sa amahin nito dahil may samaan sila ng loob. Pilit tinatanggi ni Rex ang paratang sa kanyang iyon ni Canor dahil inosente raw ito. Subalit tila mainit talaga ang dugo ni Canor sa mga inaastang iyon ni Rex kaya hindi nito mapigilan ang sarili na bigwasan si Rex. Bilang patunay na inosente si Rex sa pagpatay sa kanyang amahin kaya sinabi niya kay Canor na mayroon daw makakapagpatunay noon. Tinawag ang babae na kasama raw ni Rex nang magdamag noong nangyari ang pagpatay. Ngunit sinabi ng babae na hindi niya raw kasama si Rex tulad ng sinasabi nito. Labis tuloy ang pagkadismaya ni Rex sa babae nito dahil sa pagsisinungaling niya, habang si Rika naman ay muling binubungangaan ng kanyang tiyahin dahil natanggal ito sa trabaho niya sa dahilang inakusahan itong nagnakaw. Ngunit itong Rika ay nakaisip ng kalokohan sa tiyahin niya. Pamangkin mo pa rin yan Kinakampihan mo yata eh. Lalaking ulo niyan. Masarap. Mabuti naman natuto ka magluto ng masarap sa wakas. Muling nakalaya si Rex sa kasong binibintang sa kanya dahil wala silang matibay na ebidensya. Kaya ang kapatid at kaibigan ng stepfather ni Rex ay dismayado kay Police Canor sa dahilang hindi nila napakulong si Rex. Muling bumalik si Rex sa bahay ng kanyang amahin upang hanapin doon ang videotape na kung saan naglalaman iyon ng masama niyang nakaraan sa piling ng amahin. Ngunit nakita ito ng kapatid ng kanyang amahin kaya nagkaroon ng konting pagtatalo ang dalawa. Samantala itong Rika ay tuluyan ng sumuko sa bunganga ng kanyang tiyahin at nagpasya na rin itong lumayas na lang sa bahay. Naisip naman ni Rika na tawagan si Rex sa dahilang silang dalawa na lang ang nagkakaintindihan sa bawat isa. Ngunit matapos bigyan ni Rika ng mabilisang ligaya si Rex at sa hindi niya inaasahan na may ibang balak na gagawin pala si Rex, naiwan sa kotse si Rika habang tumungo sa isang bahay si Rex na kung saan doon nakatira ang babaeng nanglaglag sa kanya. Pinaliwanag naman ng babae na kung bakit daw ito nagsisinungaling. Asawa kong tao, ano sasabihin ko? Muntik akong mabulok sa bilangguan! Pantakin mo yun, sasabihin ko yun sa korte. Utang ng loob, umalis ka na please. Ha? Nang makita ang dalawa ng asawa ng babae doon na rin sinabi ni Rex sa lalaki na ginagalaw niya nga raw ang asawa nito. Kaya sa mga puntong iyon susugod sana ang lalaki ngunit agad itong binaril ni Rex. Kasunod noon mabilis na umalis ang dalawa para tumakas. Naisip ni Rex na puntahan ang dating lumang building ng kanyang amahin upang doon sila pansamantalang magtatago. Ngunit labis ang naging galit ni Rika kay Rex dahil pumatay nga ito ng tao at maging siya ay hahanapin na rin ng mga pulis. Ngunit natigil na lang ang pagtatalo ng dalawa sa dahilang uminit ang karburador nila sabay ng matinding bakbakan na talaga namang sa pagiging sangkot ni Rika sa pagkamatay ng asawa ng babae kaya naman isa na rin ito sa hahanapin ni Canor. Subalit matapos kumain sa labas ng dalawa at nang magbabayad na sana si Rex gamit ang card nito sinabi ng waiter na decline na raw iyon. Sinubukan tumawag ni Rex sa bahay nila ngunit naroon na rin si Police Canor upang abangan siya nito. Sumabay pa sa problema ng dalawa ay nakarnap pa ang kotse nila. Andun yung natitira kong pera pati yung ATM ko. Nandun lahat ng mga gamit ko.
Dahil sa wala ng pera ang dalawa kaya naisip ni Rex na mang-hold up na lang ito ng taxi driver, maging ang sasakyan ng kawawang driver ay nagawa ring nakawin ni Rex. Dahil sa ginawang iyon naman ni Rex labis tuloy ang sama ng loob sa kanya ni Rika. Naawa kasi si Rika sa ninakawan ni Rex na taxi driver at sinabing bakit hindi raw mayaman ang pagnakawan nito. Kaya naman sa mga sinabing iyon ni Rika mula kay Rex isang masamang balak na naman tuloy ang naisip nito. Pumunta ang dalawa sa isang malaking bahay at biglang nagsabi si Rex na magnanakaw daw sila. Bagaman nagulat si Rika sa muling ginawa ni Rex ngunit sinabihan siya nito na mayaman na raw ang nanakawan nila. Agad umakyat sa kwarto si Rika sabay ng pagkuha ng mga pera doon kasama ang mga alahas. Habang naghihintay si Rex sa ibaba masayang lumabas naman si Rika dahil marami nga itong nakuhang alahas at pera. Subalit hindi pa makontento ang dalawa at bago sila umalis pinagkatuwaan pa nila ang lalaki. Nangangaliwa. Galing mo, Pogi. Ba't ba ang dami mong tanong? Hubara mo na. Uy, Krista. Nangangaliwa ka. Wala ka naman palang ibubuga. Matapos ng kalokohan ng dalawa mabilis rin silang lumabas ng bahay. Ngunit sa hindi nila inaasahan na mayroong mga pulis na pala ang nakaabang sa kanila, dumaan ang dalawa sa likod ng bahay at saktong may napadaan doon na nakamotor kaya kinuha agad ito ni Rex para gamitin. Sa pagbalik ng dalawa sa kanilang hideout naligo na rin ang mga ito at alam nyo na siguro ang susunod na eksena mga lodi. Sa mahimbing na pagtulog ni Rex isang masamang bangungot ang babalik sa kanya na kung saan inaabuso ito ng kanyang amahin. Nang muli itong gumising nakita niya naman na tila wala na sa tabi niya si Rika. Kaya nagwala ito doon sabay ng pagsigaw sa pangalan ni Rika. Natigil na lang iyon nang dumating na rin si Rika at sinabing hindi siya iiwan nito kahit na anong mangyari. Samantala ang sasakyan na ninakaw naman kay Rex ay nakita ng mga pulis kaya inakala nila na si Rex ang nagmamaneho. Subalit mali sila ng akala at ang kanilang napatay ay ibang tao pala. Tinuturuan naman na rin ni Rex na bumaril si Rika sa dahilang most wanted na sila. Isa pa. Isa pa. Dahil sa kailangan ng pera ng dalawa kaya naisip ni Rika ang dumiskarte bilang call girl. Kasunod noon pagnanakawan rin nila ang mga biktima nila ng modus. Hindi pa nakontento maging ang sanglaan ay nagawa na ring pagnakawan ng mga ito. Ngunit nakita sila ng mga pulis na napadaan sa lugar kaya nagkaroon ng matinding bakbakan. Buti na lang at mabilis rin nakaeskapo ang dalawa. Para hindi masyadong makilala kaya nagsuot ng wig ang dalawa at muli na namang ng biktima ang mga ito. Sinubukan pumalag ng gwardya ngunit naunahan rin ito ni Rex. Sakto namang naroon ang grupo ni Canor kaya agad na nagkaroon ng bakbakan ang dalawang kampo. Umabot hanggang sa kalsada ang habulan habang nakikipagsabayan ang dalawa. Hindi nagtagal at muli na namang nakatakas ang dalawa nating bida. Dahil doon mas sumikat na sa dyaryo ang mga kalokohan ni na Rex at Rika. Naisip ng dalawa na puntahan ang lugar ng matagal nang hindi nakikitang ina ni Rex na nagpaampon sa kanya. Ngunit isang misteryo ang matutuklasan ni Rika. Kuya Rex nyo. Na US Navy. Matagal kayo nagsama nun? One night stand lang yun. Libog lang yun. Kasi tatay ko rin Puerto Ricano at US Navy. Taka, Olongga po ka mo? Oho. Ang larawan na pinakita ni Rika sa mother ni Rex ay siya rin daw ang nakabuntis sa mother ni Rex noong dalaga pa ito. Kaya naman napagtanto ni Rika na ang ama na matagal niya nang hinahanap ay siya rin pala ang ama ni Rex. Inakala tuloy ni Rika na magkapatid sila ni Rex dahil sa nalaman nito. Pagkapatid tayo, nakakasuka! Sinabi niya, sigurado raw siya! Yun ang akala niya. Paano ka nakakatiyak? Kahit ano pang sabihin mo, nandidiri na ako! Bitawan mo ko! Sa gitna ng pagtatalo ng dalawa may makikita silang mga pulis na naroon, ngunit nagpasya si Rika na lumayo na rin ng landas kay Rex dahil sa nalaman nito. Pinuntahan ni Rex ang dati niyang babae para dito muna magtago, habang si Rika naman ay nagpunta sa manliligaw niyang si Greg na matagal na ngang patay na patay sa kanya. Nagsabi si Rika kay Greg na gusto niya na raw munang matulog at sabay magbibihis na rin ito. Ngunit hindi napigilan ni Greg ang sarili na bosohan si Rika kaya sa unang pagkakataon ay nasulyapan niya na rin ang langit na gusto niyang makita. May isang anak na lalaki naman ang babae ni Rex ngunit walang asawa. Habang kumakain may dumating na bakla doon na kaibigan ng babae at labis ang pagmamahal sa bata. Subalit iba ang naging dating ng kilos ng bading kay Rex kaya tinutukan niya ito ng baril dahil inisip nito na inaabuso ng bading ang bata. Dahil sa nangyari pinalayas na rin tuloy si Rex ng babaeng tumanggap sa kanya. Binilhan naman si Rika ni Greg ng mga damit na susuotan nito habang kasama siya. Puro pang matanda to eh. Ganyan ang dapat mo isuot para irespeto ka ng mga tao. Ano bang dapat baguhin sa sarili ko para ako respetuhin?
Labis ang respeto at pagmamahal ni Greg mula kay Rika kaya handa ito na pakasalan si Rika kahit anong problema pa ang kinakaharap nito ngayon. Sambit ni Rika na baka raw buntis ito at si Rex ang ama. Ayos lang naman raw kay Greg kung buntis si Rika dahil aakuin niya rin ang bata at siya ang magiging ama nito. Binilhan rin ni Greg si Rika ng pregnancy test nito upang makasigurado. At sa inaasahan nga ng dalawa ay buntis nga talaga si Rika. Samantala nagbalak na magpakamatay naman ang kaibigan ng stepfather ni Rex ngunit saktong papunta rin sa lugar si Rex kaya nakita niya ang patay na lalaki. Bago umalis kinuha ni Rex ang videotape na matagal niya nang hinahanap. Sumunod noon pumunta ito sa bahay ng tiyahin ni Rika at umaasang makikita niya ito doon. Mabilis na nakita naman ng mga pulis ang nagpakamatay na lalaki at malalaman doon na ito pala ay dating kasintahan ng stepfather ni Rex. Nang malaman ni Rex na kina Greg nagtatago si Rika kaya agad niya itong pinuntahan, ngunit ayaw na talagang makita ni Rika si Rex. Hoy! Trespassing ka dito ah! Kung sinong ayaw mo sa amin, parilin mo. Greg, tama na! Sumama ka na sa akin. Kung mawawalan ka ng kapatid at kasintahan. Rika! Rika!